Ang dating NBA All-Star na si Rajon Rondo ay nakaiwas sa pagkakakulong sa pamamagitan ng isang plea deal kaugnay sa illegal na pagmamay-ari ng baril sa Indiana. Ayon sa ulat ng WDRB, pumayag si Rondo sa kasalanan ng misdemeanor unlawful possession of a firearm at nakatanggap ng probation bilang bahagi ng kasunduan. Bilang kapalit, ibinasura ang mga kaso ng marijuana at drug paraphernalia. Hahatulan siya ng 180 days ng pagkakakulong, ngunit ito ay nasuspendi at nakakuha siya ng credit para sa 2 araw na sinerve na nagresulta sa probation sa loob ng 180 days. Ang kaso ni Rondo ay naantala habang ang isang katulad na issue ay inihain sa Korte Suprema na nagpasya sa pabor ng batas na nagbabawal sa pagmamay-ari ng baril dahil sa Domestic Violence Restraining Order na hindi labag sa ikalawang susog ng konstitusyon ng US. Dahil dito, na-drop ang central na bahagi ng kaso ni Rondo at nakuha ang plea deal. Si Rondo na may 2 NBA championships at 4 na All-Star selections ay hindi na nakalaro sa NBA mula noong 2022. Sa kanyang 16 years na karera ay nag-average siya ng 9.8 points at 7.8 assists bawat laro, kabilang ang isang All-NBA team selection noong 2012, 4 na All-Defensive team selections at 3 season na nangunguna sa assists. Samantala, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuhang muli ng Los Angeles Lakers kay Tristan Thompson. Paalala mga tropa, hindi pa ito opisyal, isa lamang na trade scenario ayon mismo sa isang NBA analyst. Dahil hindi pa rin nga talaga mga tropa tumitigil ang ilang mga fans at analysts ng Lakers sa pag-suggest sa kanilang team na kumuha sila ng ilang mga available na big man sa loob ng free agency market matapos nga nilang bigyan ng exhibit and contract ngayong araw si Jordan Goodwin. At isa nga sa mga dapat nila ditong kunin ay ang kanilang dating big man na si Tristan Thompson na isa rin naman nga magaling na sentro na kasalukuyang free agent pa rin ngayong off-season. Napatunayan na rin naman nga nito noon na kaya nga niyang sabayan si Nikola Jokic sa ilalim ng basket basta't mabigyan lamang siya ng sapat na playing time. Huli rin naman nga itong nakapaglaro sa Cleveland Cavaliers last year kung saan nag-average nga siya dito ng 3.3 points at 3.6 rebounds per game. Mismong si Thompson na rin naman nga po nagsabi na pangarap pa nga po niyang makapaglaro at makabalik ulit sa NBA. Ngunit kahit gustuin man nga ng ilang mga Lakers fans na kunin siya ay imposible na rin naman nga ito na mangyari since wala rin naman nga na balak pa ang kanilang front office na kunin ito sa free agency market. Dahil nga nawalan ng isa pang sharpshooter ang Warriors sa pagalis ni Klay Thompson ngayon off-season, may isang elite 3-point shooter ang expected na magiging additional sa lineup ng GSW. Ito nga ay ang sharpshooter na si Davis Bertans. May report din na in-invite lang siya ng Warriors sa isang training camp kaya hindi pa sigurado kung makakapasok siya sa final roster ng Warriors. Free agent kasi ang Latvian players na ito at ganito din na player ang gusto ni Steve Kerr kaya malaki ang pag-asa niyang makakalaro niya si Stephen Curry at Draymond Green sa Warriors. Meron siyang career high sa NBA na 35 points at 9 out of 11 siya sa 3-point line.